Bagay na dapat iwasan para hindi malustay ang pagtitipid mo. Alam mo ba na pwedeng malustay ang ipon mo? Madalas, mali o walang planong gastusin ang dahilan. Panoorin mo hanggang dulo para malaman ang tips. Sundan at isubscribe para sa smart na pagtitipid. 1. Huwag gumastos ng higit sa kinikita. Kapag sobra gastos, agad na mawawala ang ipon. Halimbawa, bumili ng mamahaling gadgets kahit kulang. Disiplina sa paggastos ay susi sa stability. Laging i-check kung kakayanin ba bago bumili. Kontrol sa budget ay pinakamahalaga sa finances. 2. Iwasan ang madalas na pagkain sa labas. Fast food araw-araw, mabilis ubusin ang pera mo. Halimbawa, lunch sa labas kumpara magbaon lunch. Lutuin sa bahay para mas tipid at healthy. Bawasan ang pagkain sa labas bawat linggo. Malaking impact ito sa monthly budget mo palagi. 3. Huwag gumamit ng credit card nang walang planong interest at fees. Interest at fees pwedeng magpalustay ng pera. Halimbawa, bumili ng gadgets tapos di mabayaran. Magplano bago gamitin card at i-budget bayad. Ito ang sikreto para safe at organized finances. Credit card tool kung tama, delikado kung mali. 4. Iwasan ang impulse buying palagi. Bigla ang bili ng items pwedeng malustay. Halimbawa, sale pero di kailangan talaga. Tanungin sarili bago magbayad ng anumang item. Planuhin ang gastusin at i-prioritize essentials lagi. Disiplina sa purchases ay susi sa savings. 5. Huwag bumili ng gadget kung hindi kailangan, bago o latest tech hindi palaging kailangan. Halimbawa, cellphone upgrade kahit maayos pa ang luma. Mag-invest sa quality na bagay lang talaga. Mas tipid at praktikal ang ganitong desisyon. Need over want ang laging dapat isipin mo. 6. Iwasan ang madalas na online shopping. Convenience pwedeng magdulot ng labis na gastos. Halimbawa, bawat sale nag-u-order ng di kailangan. Limitahan online shopping sa essentials at priority items. Mag-set ng budget bago mag-click buy now. Disiplina ay susi para hindi malustay ang ipon. 7. Huwag ma-pressure sa uso kahit hindi kaya FOMO. Pwede magpalustay ng pera sa budget. Halimbawa, lahat ng kaibigan may bagong fashion item. Hindi kailangan sumabay kung hindi afford talaga. Mas maayos mag-invest sa savings kaysa trends. Huwag hayaang uso ang magdikta sa budget. 8. Iwasan pagbili ng branded items kung may murang alternative. Pareho ang kalidad, bakit magbayad ng sobra? Halimbawa, sapatos generic brand pero parehong matibay. Mas tipid at mas maraming pera maitatabi. Gamitin sobra para sa investments o savings. Praktikal na desisyon ay nagpapalakas ng finances. 9. Huwag bumili ng bago kung may magagamit pang luma. Gamitin muna bago bumili ng bago o replacement. Halimbawa, lumang bag, cellphone o appliances pa okay. Mas matipid at environment-friendly ang ganitong desisyon. Disiplina sa paggamit ng resources ay mahalaga. Iwasang unnecessary replacement para hindi malustay ang ipon. 10. Iwasan pagbili ng pagkain na hindi nauubos. Pagkain na nasasayang pwede palustay ng pera. Halimbawa, sobra bumili ng grocery pero hindi nauubos. Planuhin meals at quantity bago bumili ng groceries. Mas tipid at sustainable kung walang food waste. Smart habit para tuloy-tuloy na pagtitipid palagi. 11. Huwag magpatumpik-tumpik sa pagsisimula ng pagtitipid. Walang perfect timing. Simulan mo na ngayon. Halimbawa, maliit na ipon bawat buwan ay malaking tulong. Consistency mas mahalaga kaysa laki ng unang savings. Huwag hintayin perfect circumstances para magsimulang magtipid. Mas mabilis lumago ang ipon kapag may simula agad. 12. Iwasan pagbili ng subscription na hindi nagagamit. Halimbawa, Netflix o apps na hindi ginagamit mo. Buwan-buwan, nasasayang ang pera sa hindi kailangan. Regular i-check at kanselahin hindi necessary subscriptions. Mas maraming pera maitatabi para emergencies o investments. Maging conscious sa recurring expenses para tipid palagi. 13. Huwag hayaang lumaki gastos kaysa savings. Always prioritize saving bago gastusin ang sobra. Halimbawa, salary 100% tapos walang naiipon kahit kaunti. Mag-set ng automatic savings para hindi maubos. Disiplina sa rasyo ng income at savings importante. Ito ang sikreto para hindi malustay ang ipon mo. 14. Iwasan pagbili ng mamahaling coffee at fast food araw-araw. Halimbawa, latte at burger daily pwede malustay ang ipon.